Yun guys, good morning. At pag-usapan natin to ngayon, itong UV5R. Ika nga nila ay so meron akong UV5R dito na quenching. So guys, ang mukha niya is UV5R talaga. Walang pinagkaiba sa UV5R. Hinaan ko lang tong volume na sa radyo. Walang pinagkaiba sa UV5R nating na Baoping na So, tinan mo itsura. So, nabago lang yung kanyang screen, medyo lumaki. Andin yung kanyang knob po. So, meron akong dalawa dito. Okay, so yung pinagkaiba niya ngayon ay makapal na yung kanyang battery. Ang 2,200 mAh na po. So, yung Baoping ata po ay lang. 1,600 mAh o 1,800 o ganun. Parang ganun lang po. So guys, welcome frequency mode. Meron siyang nilagyan ko itong isa kasi ng PTT ID. So guys, bago natin check natin yung PTT ID niya. Menu. Nakasulat sa PTT ID niya is BOT. Marami siyang function, BOT, and then meron siyang EOT. Ang EOT ata before may nakasulat both. Ito yung both before and after of BOT is after ata to, parang ganon. Right. 3, 2, 1. Ayun guys. Menu. So, nandun tayo sa PTT na po. PTT ID. Yung kaya ng binubuhay ko yung PTT ID po. Gawa ng gagamitin po to sa mga repeater. So, para malalaman po nila na yung iba kasing gumagamit is hindi pa tapos yung nagsasalita, isisingit na ho. So, mas maganda, papaliwanag natin sa kanila na hindi po pwede yung ganon. Kaya, ang ginawa ko, nilagyan ko ng yung PTT ID ko, ay yung PTT ID itong radyong to. Inon ko. Ayan nakasulat. BOT, EOT, ayan. Saka both, before and after, and off. Yun yung BOT, and then, tayo yung PTT ID. So guys, yung maririnig ko sa PTT ID ayun, maingay lang yung aking speaker, isa off natin. Ayun. So kung gusto nyo kayo dun sa Roger VIP natin, meron Roger VIP ka ngayon. Ang nakalagay sa Roger VIP ko is MDC. Ayun, may quack ang likod. So tanggalin natin yung guys, yung PTT ID. Off natin. Off. Okay. And then down tayo. Tatay sa Roger VIP. Yan ayun ang quack niya. Ayun ang quack niya. Yun ang pinaka sa kanya, may quack. So guys, kagaya nito, yung dalawang to is, halimbawa, itong isa na to ay, halimbawa, kagaya nito, ibibigay ko sa barangay. Magpo-program na ako dito ng frequency. Lagay natin ito kasi is may maraming function and memory V po. Channel mode 2. So naka-channel mode siya. Tingnan mo guys, naka-channel siya. So nilagay ko siya sa channel. Yung makita yan, naka-channel. So itong frequency dito, kagaya nung una ko yung X8, halos pareho naman ng program. So guys,
Video okay sa, kung titingnan ko same program yung nasa loob niya. So yung itsura guys is UV5R. Diba ano po? Pero yung program is halos pareha dun sa Motorola X8 na dati kong pinuno. So ang nangyari guys, kung anong function dito is pareho lang din po. So ibig sabihin mayroon ditong air copy. So ito air copy. Tingnan natin na air copy. Off natin. Pindutin natin itong nasa baba, and then itong PTT. Then i-on natin. Nakasulat ho air copy ano po. So kailangan yung kabila din air copy din ang ano natin. So ilagay natin air copy. Off natin. Air copy. Ibig sabihin sabay siyang dalawa. Pareho naka air copy yan. Ay yung magta-transmit, ito yung M. So yung re-receive, ito yung exit. So sabay natin pindutin itong dalawa. Ayan o. Nagbibilang yun sa baba. 4, 5, 6. Ayan. Ayun yun. Ibig sabihin, naglilipat siya ng frequency. Mamaya pareho na ng frequency itong dalawa. Ayan. Binibilang niya 16, 17. Ayan po. Kita nyo po ba? Ayan o, binibilang. So, pati speaker ko nagkakaroon ng feedback nung tinatapon niya yung frequency, yung nililipat niya. So air copy siya. Kung ilang frequency yung nakalagay doon, ito actually maraming frequency ito So kung anong function dito sa isa na to, kung anong function nito, halimbawa sabihin natin na may function siyang may mga tone, inililipat niya dito pareho lang. Oh, yun. Lakas ng off natin yung ating isang Ayan. So, nasa 55 na siya na memory. Ayan, yun ang kagandahan dito pag maglilipat ka ng maraming frequency. So, air copy na lang ho. Ayan, So, counting siya. So, yung ginawa niya is parang inis-scan niya lahat ng frequency nakalagay. Actually may kasamang frequency kasi ito nung binili. Yung kanyang frequency na nandyan. So nakalagay this 41025 air copy, send and then receive. So sa baba guys may nakasulat na send. So sa kabila is nakasulat na receive, RCV. Sa kabila is Sierra November Delta. Ayun. Yun malalaman na air copy yun. 100 something na siya. So guys, binasa niya lahat. Kasi hindi ko pa na-receipt to Pag na-receipt to, ibig sabihin lahat ng meron din. Ayan. Kaya na-receipt mo siya, air copy mo lang. Magtira ka lang ng isang radyo doon na pwede mo i-kopya sa kanya. Hindi mo na kailangan ng kable yung sabihin natin yung pang-clone, cable clone. So ito i-air copy na lang po. Basta sundan mo yung process lang doon. Yung ito, tsaka yung pagsabay itong dalawa. Ito yung magsisend is M, ito yung magre-receive is exit. Itong nasa blue, ito yung exit, ito yung send. Ito yung receive, ito yung send. Sabay sila pagka pareho sila naka-air copy. So ang haba ng kanyang send is 120, okay na. So ngayon, exit na natin. Ang exit to is off mo na lang, then buksan mo na uli. Di ba? Pareho siya naka-channel mode. Ito kanina hindi naka-channel mode to Di ba? Pareho sila may quack. Kasi kung ano nakopya na rito, ito kasi dati may quack to. Nakopya na rito sa kabila yung quack. Di ba? Ayan, so kung anong meron siya, 3, channel 3. Pareho sila. Kung anong tone sa kabila, ganun din yung kabila. Kung anong meron nakalagay sa kabila na mga sabihin natin yung PTT ID or Roger Beep, gagayahin niya sa kabila. Kasi lahat ng function nga dito, nililipat niya rito. Kahit i-reset mo tong isa, basta may isa kang gayahan talaga, hindi mawawala ho, nandun lahat. Yung tone mo,
yung function mo ng PTT ID or nakalagay doon ng mga duplex, ililipat niya dito lahat sa kabila. Yun ang kanyang katangian, guys. Actually, guys, maganda siya ngayon, makapal, din mabigat, at mabigat na maliit. Tingnan mo itsura. Tingnan mo itsura, guys. Is, ano talaga siya. UV5R. Ayan, nakasulat to. Naka-ano siya, naka-channel mode. So, madali naman madali naman ilagay sa ano yan, sa, tawag nito, sa frequency. Function lang, function, and then ito, 3. Ayan, lumabas na yung frequency mode, no? So, kung ibababa mo rin itong, itong isa, yung gawin mong frequency mode, pindutin mo rin yung function, and then 2. Down siya, and isa, frequency mode. Pareho na sila. Separate kasi yan, guys. Hindi kagaya nung Baoping na pag sinabi mong frequency mode, lahat na yon, yung dalawang monitor, dalawang frequency, dual standby ka. So ito, individual siya. Kailangan mo siya i-down, saka mo siya baguhin. I-up and down lang siya. So alam mo yung up and down nito is function 3. Channel mode, naka ano na siya, di ba? Balik natin. Yun. So, kung i-off mo, function 2, yun. Ito guys, isa pa. Kagaya nito guys, kagaya nito, sabihin natin itong Motorola ito. Buhay kaya itong Motorola to. Ayun, buhay. So guys, frequency counter ho tayo para malaman natin kung anong frequency nito. Function, and then 4. Scanning begin. Ayan, nakasulat to frequency. So, i-press ko to. Itong isa. May nakasulat guys, lumabas. 4. Kita nyo ba? Madilim Yan 4. Wala. Sayang. And then uli. See, UHF to Scanning begin. Yan 417. So, ano natin, save natin. Save natin para save. Scanning stop. Guys, pumasok na siya. Ganun siya kadali. So, may scan mo in-scan ko tong isa. Ito yung frequency niya. 417110. So, naka-tone siya. May tone siya. Nakopya niya agad. Ganun siya kadali. So yung mga ganito. Kagaya nito na mga Motorola na mga ganito, mga original na mga channelized, madali niya kopyahin. Ayan guys, napakadali, di ba? Nakuha niya agad yung frequency na nandito. Na nakatone, ay sisave mo lang kaagad kasi babalik sa dati. Pag makita mo na, save mo na siya, mapipitik mo na. Yun yung Motorola. Hindi ko kasi alam ang frequency nito nakuha ko na agad yung frequency nito. Ayun. So guys, hindi naman maliwanag yung akin, pero at least may natututunan kayo dun sa ni-review ko sa inyo. At ito yung katangian ng radyo, itong UV5R. UV5R, UV5R Plus. Yun nga, UV5R Plus. Quanching UV5R Plus. So guys, makapal yung battery. Ulitin ko 2,200 mAh. Anyway, kahapon pa to naka-monitor Hindi ko pa siya na charge kasi hindi pa nalulubat. Kaya kailangan ko i-charge to. Pag sinarge ko to, pag malubat to, 1 bar na lang, i-charge ko siya, aabot ng mga 4 hours para siksik yung laman ng battery. 4 hours o 3 hours, pag ma-full charge na siya, okay na yun. Pwede mo na gamitin doon, and then, charge mo na hanggang mag-full. Sa unang charging lang kasi dyan, kailangan mo siya ilubat, and then, para mo siyang, ang style nun guys, parang ipapakilala mo siya yung battery, yung charger, papakilala mo sa kanya, na masiksik siya. Para and the next na di alam na
alam na ng radyo tsaka yung battery yung ano niya. Ayun na. Welcome. Frequency mode. Yun, naka-frequency mode. So guys, ayun na lang. Marami yung salamat. At magandang araw sa inyo lahat. At review ko lang to. Baka ako may magtanong. Available naman tayo tungkol dito sa radyong to. UB5R Plus Quanching. Ito guys, medyo maganda gamitin. Mabigat talaga. Kung ikukumpara mo dito sa Baoping, hanggaan. So ito sa Motorola, so halos mas mabigat na ng konti. So ilang gramo lang tong original Motorola na to. Ito, mabigat. Alay battery. So medyo guys, medyo mura pa siya ngayon, ng konti. At agapan nyo na kung ano. Yun guys, maraming salamat. Magandang morning sa lahat. 73